Isang malaking support group mula sa North Luzon ang nagpaabot ng kanilang suporta para sa senatorial bid ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Nila, walang duda na kwalipikado sa pagkasenador ang butihing pastor. Si Paul Montibon sa karagdagang detalye. Patuloy na lumalawak ang suportang nakukuha ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy mula sa iba't ibang sektor sa bansa. Lahat sila saludo at hanga sa dedikasyon ni Pastor Quiboloy, lalo na't para sa kapakanan ng mga mahihirap ang mga programa nito para sa pag-unlad ng bansa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay Philippine National Anti-Crime Group Chairman Arman Alasca, ibinahagi nito ang kanyang matagal ng paghanga sa mga adhikain ng butihing pastor, lalo na sa paglaban nito sa problema ng korupsyon sa bansa, illegal na droga at kriminalidad. Nakita ko yung pagmamahal niya sa bayan natin, number 1 yun sa kalikasan at sa mga mamayang Pilipino at gusto niyang matuldukan ang korupsyon sa ating bayan. Kaya siya ay tumatakbo siguro para mas isa siyang magpatibay sa kanyang advokasya sa Senado. Na mawala ang korupsyon dito sa ating bansa. Unang-una po, gaan din sa akin, mas gusto ko talaga na mawala ang korupsyon para sa lahat, para pantay-pantay na makatanggap ng anumang blessing sa bawat mamamayang Pilipino. Sa likod nila ng mga panguhusga at akusasyon para dungisan ang pagkatao ng butihing pastor, naniniwala ang grupo ni Alasca na biktima lamang si Pastor Quiboloy ng mga gawa-gawang aligasyon. Baluktot yung batas natin ngayon dahil kahit walang kasalanan ng isang tao, hindi alam i-validate ng mga nasa kinauukulan. Kaya ako rin, gustong-gusto ko na matuldukan niyang kriminalidad niyan. Kaya ito, andito kami ngayon na isang tumutulong sa lahat ng ahensya sa gobyerno. Ang problema, may mga konsentidor. May mga pananakip sa kasalanan ng mas may kasalanan. Yun po. At una, gusto ko rin na mabigyan ng atensyon yung mga taong naapi ngayon na naakusahan na wala man mga basehan. Samantala, kasing tapang daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at may malasakit din sa bayan. Ito naman ang tinuran ni Philippine National Anti-Crime Group Calabarzon at Mimaropa Regional Commander Regino Bautista sa panayam ng SMNI sa kanya. Aminado si Bautista na muntika na siyang madala sa mga paninira sa mga balita at artikulo laban kay Pastor Quiboloy. Ngunit nang makausap niya ang mga kinatawan ng butihing pastor ay saka lamang naliwanagan at naunawaan ang lahat. Para sa isang pihikan at istriktong tao, aminado si Bautista na hindi siya basta-bastang naniniwala at sumusuporta sa tao o politiko. Pero buuan niya ang kanyang loob na suportahan si Pastor Apollo C. Quiboloy sa laban nito hanggang sa Senado. Isang karangalan ang makapagbigay ng komento para sa kandidatura ni ang mahal nating Pastor Apollo Quiboloy. Bagamat negatibo ang dating, sa totoo lang, pero kung malalaman natin ang kalaliman ng pagkatao ni Pastor, ay napakalayo. Alam mo, media is, sabihin natin, mayroong totoo, mayroong hindi. Pero based sa pagkakilala, although hindi ako member ng KOJC, pero nung magkausap kami ni Brother Bobby, sa Batangas, at naipaliwanag naman niya sa akin. Kasi ang unang tanong ko siya, paano mo ako ma-convince how I vote Pastor Apollo Quiboloy? And then he explained everything and I cleared, naliwanagan ako. That's why I told him na I will support, I will give time para sa kandidatura ni Pastor. Nang kanyang mapagtanto, malaki ang pagkakahawig ni Pastor Quiboloy kay dating Pangulong Duterte sa tapang, malasakit at dedikasyon nito para sugpuin ang korupsyon, illegal na droga at kriminalidad sa bansa. Una sa drugs. Napaka-blessed ng bansang Pilipinas sapagkat nagkaroon tayo ng isang presidenteng katulad ni Tatay Digong. Sapagkat hindi man totally nasupil yung drugs pero na-minimize, di ba? Secondly, sa corruption, dahil alam ko si Pastor ay naniwala sa advokasya ni Tatay Digong, kaya dapat lamang sumunod siya sa tapak ni Tatay Digong upang totally eradicate ang drugs dito sa atin. Dahil sabi ko, kung hindi nagkaroon isang Tatay Digong sa bansang Pilipinas, siguro kahit yung aking aso ay ulol na dahil sa drugs. Sobra. Sa corruption,
sobrang palasak. From top hanggang sa barangay level, napakatindi ng korupsyon. Sa huli, tiniyak ng nasabing grupo ang kanilang 100% suporta ng kanilang mga miyembro, hindi lang sa Hilagang Luzon kundi sa buong bansa para sa pagkapanalo ni Pastor Kibuloy. Pastor, andito lang po kami na nakasuporta sa iyo. Ano man ang mangyari, laban natin to dahil alam namin na andyan ka na magpapatibay lalo sa sambayan ng Pilipino. Tatag lang para at least kami mas matatag din na lalaban kung andyan kang mas matatag para sa amin. Pastor, katulad may isang babae nanganganak, you are now nasa labor pain, medyo masakit ang pinagdadaanan mo, but magtiwala ka lang. Sabi mo nga, lingkod ka ng Diyos, at mas mainam kung isang lingkod ng Diyos, iba pa po sa Senado. Dahil alam naman natin kung gano'ng katindi ang corruption, diba? At alam natin na sobra. Pero kung may isang tunay na lingkod ng Diyos, malilinis yan. Diba? So, para sa akin, dapat lamang ilagay, itayo, at maluklok si Pastor sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.